Naitanong mo na ba sa iyong sarili, bakit ba nararamdaman mo itong panggigipit sa iyong dibdib kahit na mukhang maayos naman ang lahat sa paligid mo? Iyong pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, na gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi o biglang sumasagi sa iyo sa katahimikan ng araw. Posible kayang may mas malaking mensahe ito para sa iyo. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang panggigipit na nararamdaman mo ay hindi aksidente, kundi isang bulong mula sa Diyos na tumatawag sa iyo para sa isang bagay na kayang baguhin ang buhay mo. Isang revelasyong napakalalim na nagdadala ng takot sa hindi alam at pag-asa sa isang bagong simula. Oo, may nakatagong sikreto sa likod ng bigat na dinadala mo, isang banal na kapangyarihan na iilan lang ang nakakaalam, ngunit abot kamay mo ngayon. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo kung ano ang gustong ipakita sa iyo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kaguluhan. Hindi ka pinapakakalmahan. Isipin mo ito, paano kung ang panggigipit na nararamdaman mo ay hindi kaaway, kundi isang mensahero? Paano kung sa halip na tumakas dito, kaya mo itong harapin at makahanap ng layunin na magbabago ng lahat? Ang buhay ay isang misteryo at madalas nawawala tayo sa pagsisikap na unawain kung bakit hindi magkasundo ang mga bagay. Ngayon, inaanyayahan kita na buksan ang iyong puso dahil maaring nagsasalita ang Diyos sa iyo ngayon mismo sa pamamagitan ng videong ito. Handa ka na bang makinig? Bago tayo magsimula sa pag-aaral na ito, may espesyal akong hiling sa iyo. Mag-iwan ka ng komento ng maikling pangungusap tulad ng, Panginoon, ipakita mo ang layunin mo sa akin. Hindi ito simpleng galaw lang. Ito ay hakbang ng pananampalataya. Isang paraan para tawagin mo ang Diyos at kumonekta sa mensaheng ito. At higit pa rito, ilike mo itong video ngayon din. Kapag ginawa mo ito, ipapakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan nito at magiging bahagi ka ng mas malaking layunin na tumutulong sa pagpapalaganap ng liwanag ng Diyos. Binabati kita sa ganitong saloobin. Espesyal ka sa pagiging narito, sa pagiging bahagi ng channel na ito na nagsisilbing kanlungan sa maraming puso. Tingnan mo kung paano ito konektado sa tema. Sa pag-like at pag-subscribe, sinasabi mong oo sa tawag na maunawaan kung ano ang gustong ipakita ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng iyong panggigipit. Isa itong gawa ng pananampalataya na maaaring magbukas ng mga pintuang espiritual sa buhay mo. Marami ang gumagamit ng channel na ito bilang suporta sa espiritu, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit o gabay na kasama. Kaya mag-iwan ka ng komento. Maaring ito ay isang kahilingan sa Diyos, isang sitwasyon na naranasan mo na may kaugnayan sa panggigipit o kahit simpleng gusto kong marinig ang iyong boses. Pinapalakas nito ang iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba. At mag-ingat, ang halos huling bahagi ng videong ito ay maaaring maglaman ng susi para maibukas ang isang pagpapala na hindi mo inaasahan. Kaya samahan mo ako hanggang dulo. Simulan na natin ang pag-aaral na ito. Ihanda ang iyong puso dahil may makapangyarihang bagay na gustong ipakita sa iyo ang Diyos. Isipin mo si Habakuk, isang propetang tumingin sa kanyang paligid at nakakita ng kawalan ng katarungan, karahasan at kaguluhan. Sa Habakuk 1:2, humiyaw siya, "Hanggang kailan, Panginoon, ako'y tatawag ng saklolo nang hindi mo ako dinirinig?" Marahil naitanong mo na rin ito. Ang panggigipit na naranasan niya ay hindi naiiba sa nararamdaman mo. Isang bigat na parang dumudurog sa kanya, isang halo ng pagkalito at pagnanais ng sagot. Pero ang hindi alam ni Habakuk noon ay gagamitin ng Diyos ang kanyang kaguluhang iyon para maghayag ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi na nahimik si Habakuk. Sumigaw siya sa Diyos kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari. At ano ang itinuturo nito sa atin? Na ang panggigipit na nararamdaman mo ay maaaring simula ng isang usapan sa may likha. Baka nagtatanong ka, bakit, Panginoon? Bakit hindi nawawala ang kawalan na ito? Pero paano kung hinintay ng Diyos na itaas mo ang iyong boses tulad ng ginawa ni Habakuk? Hindi niya sinolusyonan ang panggigipit ng mag-isa. Inilapit niya ito sa mga kamay ng Diyos na kayang baguhin ito. Isipin mo ang iyong buhay ngayon. Ilang beses mo nang sinubukang dalhin ang bigat na ito nang hindi humihingi ng tulong? Ipinapakita sa atin ni Habakuk na ang panggigipit ay hindi wakas, kundi punto ng simula para makinig sa Diyos. Marahil ang kaguluhang kasama mo ay isang
imbitasyon para tumawag, para humanap ng sagot na siya lang ang makakapagbigay. At ang pinakakahanga-hanga rito ay sinagot ng Diyos si Habakuk, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Naghayag siya ng mas malaking plano, isang layunin na higit pa sa nakikita ng mga mata. Naisip mo na ba na ang iyong panggigipit ay maaaring gumagabay sa iyo tungo sa isang layunin na hindi mo pa nakikita? Sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin kung paano binabago ng Diyos ang parang pagkawasak sa isang daan ng pag-asa. Pero bago iyon, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo kung malalaman mong isinusulat ng Diyos ang isang bagong kabanata sa iyong kwento ngayon mismo? Mag-iwan ka ng komento ng isang bagay na naitanong mo na sa Diyos sa gitna ng iyong panggigipit. Palalakasin nito ang iyong pananampalataya at hahawakan ang puso ng isang makakabasa. Samahan mo ako dahil malapit na nating makita kung paano ang isang simpleng hakbang ay kayang baguhin ang lahat. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang maging miyembro ng channel na ito. Sa pamamagitan nito, matutulungan mo ang mga nagugutom na makakakain, isang simpleng kilos na sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, sinagot na kaya ng Diyos ang isang tao sa gitna ng panggigipit sa paraang hindi inaasahan? Alamin natin ng sama-sama. Isipin mo ang isang buong bayan na gumagala sa disyerto, nasusunog ang kanilang mga paa sa buhangin. Ang araw ay walang awang tumitindi at ang hinaharap ay parang isang malabong ilusyon sa malayo. Sa Exodo 15:22-24, ang mga Israelita bagong palayain mula sa Ehipto ay humarap sa 3 araw na walang tubig. Kinuha ng panggigipit ang kanilang puso. Ang ginhawa ng kalayaan ay naging desperasyon at nagsimula silang magmalupit kay Moises. Ano ang aming iinumin? Naranasan mo na ba ito? Malaya mula sa isang bagay na pumipigil sa iyo pero nawawala pa rin. Hindi alam kung saan pupunta o paano mapapawi ang uhaw ng iyong kaluluwa. Ang disyerto na iyon ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual. Ang kanilang panggigipit ay nagmula sa isang kawalan na hindi nila maipaliwanag. Nakita nila ang mga himala ng Diyos, ang dagat na pula na bumukang dalawa, pero ngayon ay kaharap nila ang katahimikan. At narito ang sikreto na iilan lang ang napapansin. Minsan, pinapayagan ng Diyos na dalhin tayo ng panggigipit sa isang tuyong lugar, hindi para iwanan tayo, kundi para turuan tayong umasa sa Kanya sa bagong paraan. Nararamdaman mo ba ang katahimikang ito? Iyong pakiramdam na masyadong tahimik ang Diyos habang ang puso mo ay sumisigaw para sa ginhawa. Pero pakinggan mo kung ano ang nangyari. Sa Exodo 15:25, tumawag si Moises sa Panginoon at ipinakita ng Diyos ang solusyon. Isang piraso ng kahoy na ginawang matamis ang mapait na tubig. Hindi lang tubig ang kailangan nila. Ito ay isang revelasyon na naroon ng Diyos kahit sa disyerto. At sa buhay mo, posible kayang ang panggigipit na dinadala mo ay ang disyerto na ginagamit ng Diyos para ipakita sa iyo ang isang bagay na matamis na hindi mo pa nakikita. Baka hinintay niya na itapon mo ang iyong kahoy, ang iyong pananampalataya, ang iyong tawag sa kung ano ang mukhang mapait para mabago niya ang lahat. Isipin mo ito, nagmalupit ang mga Israelita pero si Moises ay humingi. At ikaw, ano ang ginagawa mo sa iyong panggigipit? Itinatago mo ba ito sa iyong dibdib o inilalapit mo ito sa paanan ng Diyos? Ang sandaling iyon sa disyerto ay isang pagsubok pero isa ring pangako. Gusto ng Diyos na makita nila na ang panggigipit ay hindi ang katapusan ng paglalakbay, kundi isang daan para magtiwala ng higit pa. Ngayon, ang iyong kaguluhan ay maaaring ang disyerto na naghahanda sa iyo para makahanap ng bukal na hindi natutuyo ang presensya niya. Ano ang mangyayari kung titigil ka sa pakikipaglaban sa pakiramdam na ito at magsisimula kang magtanong, Panginoon, ano ang gusto mong ipakita sa akin dito? Sa mga susunod na sandali, tatalakayin natin kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang katahimikan para magsalita ng malakas sa ating puso. Pero bago iyon, hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ka ng komento ng isang pangungusap tungkol sa isang disyerto na naranasan mo na maaaring ito ay isang panahon ng espiritual na tagtuyot o isang mahirap na oras. Palalakasin nito ang iyong pananampalataya at magbibigay aliw sa isang makakabasa ngayon.
Samahan mo ako dahil malapit na nating makita kung paano kahit ang mapait na tubig ay maaaring maging isang himala. Paano kung binabago na ng Diyos ang isang mapait na bagay sa iyong buhay ngayon nang hindi mo napapansin? Ginagamit kaya niya ang katahimikan para ipahayag ang kanyang pag-ibig? Alamin natin ng sama-sama. Isipin mo si David, ang batang pastol na hinirang bilang hari pero ngayon ay tumatakbo sa mga bundok tulad ng isang hayop na hinahabol. Sa 1 Samuel 22:1-2, nagtago siya sa yungib ng Adulam. Mabigat ang puso at ang panggigipit ang tanging kasama niya. Si Saul, ang hari, ay gustong patayin siya at ang mga kasama niya ay mga lalaking nahihirapan, may utang at mapait ang loob. Naranasan mo na ba ito? Napalilibutan ng mga anino, dala ang pangako ng Diyos sa isang bulsa at ang takot sa isa pa, hindi alam kung paano magkakasundo ang dalawang ito. Ang panggigipit ni David ay hindi lamang tungkol sa panganib sa labas. Ito ay ang kalungkutan ng pagdala ng isang tungkulin na parang walang ibang nakakaunawa. Narinig niya ang boses ni Samuel, naramdaman ang langis ng paghirang. Pero doon, sa dilim ng yungib, parang malayo ang lahat. Marahil kilala mo ang madilim na gabing ito kapag ang pangako ng Diyos ay totoo, pero ang realidad sa paligid mo ay nagpapaduda sa iyo. Bakit sobrang nakakabigat ang kaguluhang ito? Dahil tulad ni David, nasa gitna ka ng isang proseso na hindi mo maipaliwanag. Pero tingnan mo kung ano ang ginawa ng Diyos. Sa yungib na iyon, tinipon niya ang mga basag, ang mga itinakwil at ginawang simula ng isang hukbo ang lugar na iyon ng kawalan ng pag-asa. Ang panggigipit ni David ay hindi parusa. Ito ay isang daanan. Hinuhubog ng Diyos ang isang pinuno, isang hari na ang puso ay makikilala ng mga henerasyon. At sa buhay mo, posible kayang ang kaguluhang dinadala mo ay ang yungib kung saan tinutipon ng Diyos ang isang bagong bagay. Baka tinatawag niya ang mga durog na bahagi ng iyong kwento para makabuo ng layunin na hindi mo pa nakikita. Maaaring sumuko na si David doon pero pinili niyang maghintay at umawit. Ang mga salmo ay isinilang sa mga gabing tulad nito mula sa isang pusong nagdurusa na nagpasya na magtiwala. At ikaw, ano ang lumalabas sa puso mo kapag dumidilim ang paligid? Ang iyong panggigipit ay maaaring ang lugar kung saan gusto kang makilala ng Diyos, kung saan binubulong niya, nakikita kita at hindi pa ako tapos. Ngayon, ang yungib na iyon sa iyong kaluluwa ay maaaring maging entablado ng isang pagbabago na tatatak sa kawalang hanggan. Paano kung ang sagot sa kaguluhang iyan ay mas malapit kaysa sa inaakala mo? Sa mga susunod na sandali, makikita natin kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang parang pagkatalo para gawing awit ng tagumpay. Bago iyon, hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ka ng komento ng isang pangungusap tungkol sa isang yunggib sa iyong buhay. Isang sandali na pakiramdam mo'y nawala ka, pero naghintay ka pa rin sa Diyos. Palalakasin nito ang iyong pananampalataya at magpapainit sa puso ng makakabasa. Samahan mo ako dahil malapit na nating makita kung paano sinisira ng liwanag kahit ang pinakamadilim na anino. Posible kayang isinusulat ng Diyos ang isang salmo sa iyong panggigipit ngayon mismo. Paano niya ginagawang trono ang isang yunggib? Tatalakayin natin ito ng sama-sama. Isipin mo si Jeremias, isang batang tinawag ng Diyos para maging propeta, pero ang puso niya ay nagdadala ng bigat na hindi niya pinili. Sa Jeremias 20:17-9, nagmalabis siya. Pinaniwala mo ako, Panginoon, at napaniwala mo ako. Mas malakas ka kaysa sa akin at nanaig ka. Nagdurusa siya, hindi lang dahil dala niya ang mensahe ng paghuhukom para sa kanyang bayan, kundi dahil nararamdaman niya ang apoy ng Diyos na nagliliyab sa loob niya. Isang apoy na hindi niya mapatay. Naranasan mo na ba ito? Isang bigat na hindi mo maipaliwanag, isang apoy na ubos ka kahit gusto mong tumakas? Ang panggigipit ni Jeremias ay nagmula sa isang natatanging lugar. Mahal niya ang kanyang bayan, pero alam niyang tatanggihan nila ang katotohanan. Gusto niya ng katahimikan, pero ang salita ng Diyos ay parang apoy na nakakulong sa aking mga buto. Marahil ang iyong kaguluhan ay ganito rin. Isang bagay na nagliliyab na hindi ka pinapayapaan dahil inilagay ng Diyos sa iyo ang isang tungkulin na hindi tumitigil. Posible kayang ang tensyon sa pagitan ng nakikita mo sa paligid at ng alam mo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa ay ang gusto ng Diyos na gawin. Pero narito ang misteryo. Hindi binawasan ng Diyos ang pasanin ni Jeremias. Sinuportahan siya para dalhin ito. Sa gitna ng mga luha, natagpuan ni Jeremias ang layunin
layunin. Ang kanyang panggigipit ay hindi tanda ng pag-iwan, kundi ng pagkakapili at sa buhay mo. Posible kayang ang apoy na nakakabagabag sa iyo ay katibayan na hinirang ka ng Diyos para sa isang bagay na mas malaki. Marahil ang kaguluhang ito ay ang halaga ng pagdala ng mensahe, misyon o pagbabago na ikaw lang ang makakapamuhay at maibabahagi. Sinubukan ni Jeremias na tumakas pero bumalik siya. Umiiyak siya pero nagsalita. At ikaw, ano ang ginagawa mo sa apoy na hindi namamatay? Ngayon maaaring ipinapakita sa iyo ng Diyos na ang iyong panggigipit ay hindi para sirain ka, kundi para dalisayin ka tulad ng ginto sa pugon. Gusto niyang makita mo ang nakikita niya, isang kwento na higit pa sa ngayon. Sa mga susunod na sandali, tatalakayin natin kung paano kahit ang pinakamabigat na pasanin ay maaaring maging regalo mula sa Diyos. Bago iyon, inaanyayahan kita, mag-iwan ka ng komento ng isang pangungusap tungkol sa isang apoy na nasunog na sa iyo, isang bagay na nakabagabag sa iyo pero naramdaman mong mula sa Diyos. Papanariwain nito ang iyong pananampalataya at magbibigay inspirasyon sa iba. Samahan mo ako dahil malapit na nating makita kung paano ang pasanin ay nagiging lakas. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang maging miyembro ng channel na ito. Sa pamamagitan nito, matutulungan mo ang mga nangangailangan ng damit, isang gawa ng pag-ibig na sumasalamin sa puso ng Diyos. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, posible kayang kunin ng Diyos ang nakakabigat sa iyo at gawing lakas na magpapataas sa iyo. Alamin natin ng sama-sama. Isipin mo si Ana, isang babaeng tahimik na dinudugo ang puso habang nananalangin sa templo. Sa 1 Samuel 1:10-11, sinasabi ng Biblia na siya ay nasa kapighatian ng kaluluwa at umiyak ng labis. Ang kanyang panggigipit ay nagmula sa isang hindi natutupad na pagnanais, isang anak na hindi dumating at sa patuloy na pang-aasar ni Penina na lalong nagpadama ng kawalan sa kanya. Naranasan mo na ba ito? Kapag ang buhay ay parang nangungutya sa pinakamimiti mo at ang panggigipit ay nagiging kasama na hindi mo maipaliwanag, maaaring sumuko na si Ana. Si Eli, ang pare, ay napagkamalan siyang lasing. Sobrang tindi ng kanyang sakit pero hindi lang siya umiiyak. Siya ay nakikipaglaban sa panalangin. Ibinubuhos ang kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos. Ang kanyang panggigipit ay hindi kahinaan. Ito ay isang sigaw na umabot sa langit. Marahil ang kaguluhang nararamdaman mo ay pareho. Isang tawag na naririnig ng Diyos kahit walang ibang nakakaunawa. Posible kayang ang bigat sa iyong dibdib ay isang panalangin na hindi mo pa naipapahayag sa salita. Ang hindi alam ni Ana ay ang kanyang paghihintay ay hinahabi ng Diyos sa isang bagay na walang hanggan. Mula sa kanya ay isinilang si Samuel, isang propetang magbabago sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang panggigipit ay hindi baog. Ito ang lupa kung saan itinanim ng Diyos ang isang pangako. At sa buhay mo, posible kayang ang pagkaantala na ito, ang kawalang nadadala mo, ay ang lugar kung saan naghahanda ang Diyos ng isang bagay na hindi mo inaasahan. Ginawa ni Ana ang kanyang sakit bilang isang panata at ginawa ng Diyos ang kanyang panata bilang isang himala. Baka hinintay niya na ibigay mo ang panggigipit na iyan sa kanya tulad ng ginawa niya. Isipin mo ito, ano ang gagawin mo kung malalaman mong ang iyong paghihintay ay may pangalan, isang layunin na higit pa sa nakikita mo. Hindi nakita ni Ana ang anak sa araw na nananalangin siya pero umalis siya sa templo ng payapa, nagtitiwala. Ngayon, ang iyong panggigipit ay maaaring simula ng isang kwento na magbibigay luwalhati sa Diyos sa kakaibang paraan. Sa mga susunod na sandali, matutuklasan natin kung paano ang paghihintay ay maaaring maging entablado ng banal na revelasyon. Bago iyon, hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ka ng komento ng isang pangungusap tungkol sa isang bagay na hinintay mo ng may hapdi sa puso. Palalakasin nito ang iyong pananampalataya at hahawakan ang isang makakabasa. Samahan mo ako dahil malapit na nating makita kung paano sinasagot ng Diyos kahit ang pinakamahabang katahimikan. Paano kung ang hinintay mo ay mas malapit na kaysa kailanman? Iniingatan kaya ng Diyos ang pinakamalaking pagpapala para sa mga pusong nananatili. Tatalakayin natin ito ng sama-sama. Isipin mo si Ana, isang babaeng tahimik na dinudugo ang puso habang nananalangin sa templo. Sa 1 Samuel 2:11, sinasabi ng Biblia na siya ay nasa kapighatian ng kaluluwa at
umiyak ng labis. Ang kanyang panggigipit ay nagmula sa isang hindi natutupad na pagnanais, isang anak na hindi dumating, at sa patuloy na pang-aasar ni Penina na lalong nagpadama ng kawalan sa kanya. Naranasan mo na ba ito? Kapag ang buhay ay parang nangungutya sa pinakamimithi mo at ang panggigipit ay nagiging kasama na hindi mo maipaliwanag, maaaring sumuko na si Ana. Si Eli, ang pari, ay napagkamalan siyang lasing. Sobrang tindi ng kanyang sakit, pero hindi lang siya umiiyak. Siya ay nakikipaglaban sa panalangin, ibinubuhos ang kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos. Ang kanyang panggigipit ay hindi kahinaan. Ito ay isang sigaw na umabot sa langit. Marahil ang kaguluhang nararamdaman mo ay pareho, isang tawag na naririnig ng Diyos kahit walang ibang nakakaunawa. Posible kayang ang bigat sa iyong dibdib ay isang panalangin na hindi mo pa naipapahayag sa salita. Ang hindi alam ni Ana ay ang kanyang paghihintay ay hinahabi ng Diyos sa isang bagay na walang hanggan. Mula sa kanya ay isinilang si Samuel, isang propetang magbabago sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang panggigipit ay hindi baog. Ito ang lupa kung saan itinanim ng Diyos ang isang pangako. At sa buhay mo, posible kayang ang pagkaantala na ito, ang kawalang nadadala mo, ay ang lugar kung saan naghahanda ang Diyos ng isang bagay na hindi mo inaasahan. Ginawa ni Ana, anisipin mo si Pedro, ang disipulong puno ng sigla na nangakong ibibigay ang buhay para kay Jesus, pero ngayon ay napalilibutan ng dilim at kahihiyan. Sa Lucas 22:61-62, pagkatapos niyang itakwil ang guro ng 3 beses, sinasabi ng Biblia, at lumingon ng Panginoon, tiningnan si Pedro at lumabas siya, umiyak ng labis. Ang panggigipit na bumalot sa kanya ay hindi lang dahil sa kanyang pagkakamali. Ito ay dahil sa pakiramdam na nawala ang pinakamamahal niya. Naranasan mo na ba ito? Isang pagkakamali, isang desisyon, isang sandali na nagpaisip sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naabot sa iyo. Ang tingin ni Jesus ay hindi paghatol, pero hindi iyon nakita ni Pedro noon. Naramdaman niya lang ang bigat ng kasalanan, ang tunog ng tandang parang humihiwa sa kanyang kaluluwa tulad ng talim. Marahil ang iyong panggigipit ay ganito, isang pagsisisi na bumubulong, na masyado kang lumayo, na ang pangako ng Diyos ay hindi na para sa iyo. Pero narito ang hindi alam ni Pedro sa sandaling iyon. Ang kanyang panggigipit ay simula ng isang pagpapanumbalik na hindi niya kayang planuhin. Ang mapait na pag-iyak na iyon ay hindi wakas, kundi ang pagsilang ng isang bagong Pedro. Isipin mo ito. Alam na ni Jesus na itatakwil siya ni Pedro, pero tinawag pa rin niya siya. Ang panggigipit niya ay hindi nagpawalang bisa sa layunin. Ito ang naghanda sa kanya para mamuno ng may pusong nadurog. At sa buhay mo, posible kayang ang bigat na dinadala mo ay ang tingin ni Jesus na tumatawag sa iyo pabalik kahit na mga pagkukulang lang ang nakikita mo. Hindi sumusuko ang Diyos sa mga umiiyak. Binabago niya sila. Lumisan si Pedro doon na wasak, pero makalipas ang ilang araw sa Juan 21, natagpuan siya ni Jesus sa dalampasigan at muling binoji ang kanyang misyon sa simpleng pakanin mo ang aking mga tupa. Ano ang mangyayari kung titigil ka sa pagtakas sa iyong panggigipit at titingin sa mga mata ng guro? Ngayon, ang kawalang yan na ubos sa iyo ay maaaring ang lupa kung saan itinanim ng Diyos ang kapatawaran, lakas at isang panibagong tawag. Sa mga susunod na sandali, makikita natin kung paano kahit ang pinakamalaking pagkakadapa ay maaaring maging lupa ng isang himala. Bago iyon, hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ka ng komento ng isang pangungusap tungkol sa isang G, kanyang sakit, bilang isang panata, at ginawa ng Diyos ang kanyang panata bilang isang himala. Baka hinintay niya na ibigay mo ang panggigipit na yan sa kanya tulad ng ginawa niya. Isipin mo ito, ano ang gagawin mo kung malalaman mong ang iyong paghihintay ay may pangalan, isang layunin na higit pa sa nakikita mo. Hindi nakita ni Ana ang anak sa araw na nananalangin siya, pero umalis siya sa templo ng payapa, nagtitiwala. Ngayon, ang iyong panggigipit ay maaaring simula ng isang kwento na magbibigay luwalhati sa Diyos sa kakaibang paraan. Sa mga susunod na sandali, matutuklasan natin kung paano ang paghihintay ay maaaring maging entablado ng banal na revelasyon. Bago iyon, hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ka ng komento ng isang pangungusap tungkol sa isang bagay na hinintay mo nang may habdi sa puso. Palalakasin nito ang iyong pananampalataya
pananampalataya at hahawakan ng isang makakabasa, samahan mo ako dahil malapit na nating makita kung paano sinasagot ng Diyos kahit ang pinakamahabang katahimikan. Paano kung ang hinintay mo ay mas malapit na kaysa kailanman? Iniingatan kaya ng Diyos ang pinakamalaking pagpapala para sa mga pusong nananatili? Tatalakayin natin ito ng sama-sama. Isipin mo ang mga disipulo sa isang maliit na bangka nasa gitna ng dagat ng Galilea habang ang malalakas na alon ay humahampas sa kanila. Sa Marcos 4:37-38, sinasabi ng Biblia na malakas ang hangin at ang mga alon ay nagdadala ng tubig sa loob ng bangka kaya't napupuno na ito. At si Jesus natutulog sa likuran ng bangka parang walang nangyayari. Ang panggigipit nila ay sumabog sa isang sigaw. Guro, hindi mo ba alintana na malulunod kami? Naranasan mo na ba ito? Isang bagyo sa iyong buhay, isang kaguluhan na lumulamon sa iyo at ang pakiramdam na malayo ang Diyos. Walang pakialam sa iyong pagkabalisa. Ang madilim na gabing iyon ay hindi lang tungkol sa hangin. Ito ay tungkol sa takot na lumubog. Mawala ang lahat. Mga bihasang mangingisda sila pero doon naramdaman nilang walang silbi ang kanilang kakayahan. Marahil ang iyong panggigipit ay ganito. Isang alon na hindi mo makontrol. Isang sandali na ang lahat ng alam mong gawin ay hindi sapat. Pero pakinggan mo, naroon si Jesus sa bangka. Hindi niya sila hinayaang harapin ang bagyo ng mag-isa kahit mukhang tahimik siya. Posible kayang ang iyong kaguluhan ay ang ingay ng mga alon na pinlano na ng Diyos na pakikalmahan? Nang gisingin nila siya, tumayo si Jesus at sinabi, tumahimik ka, tumigil ka, sumunod ang dagat at sila'y namangha. Pero ang tunay na himala ay hindi lang ang kapayapaan sa labas. Ito ang itinanim niya sa loob nila. Ang katiyakan na siya ay may kapangyarihan sa anumang nakakatakot sa kanila. At sa buhay mo, marahil ang panggigipit na iyan na yumayanig sa iyo ay ang lugar kung saan gusto ng Diyos na ipakita na hindi siya natutulog sa iyong tawag. Kasama mo siya kahit na ang hangin lang ang naririnig mo. Isipin mo ito, akala ng mga disipulo na sila'y tapos na pero mas ligtas sila kaysa kailanman dahil ang hari ng sanlibutan ay nasa bangka. Ngayon, ang iyong bagyo ay maaaring ang entablado kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang boses. Ano ang gagawin mo kung maniniwala kang malapit na niyang sabihing tumahimik ka sa anumang nakakabagabag sa iyo? Sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin kung paano kahit ang kaguluhan ay maaaring maging mensahero ng kapayapaan. Bago yon, hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ka ng komento ng isang pangungusap tungkol sa isang bagyo na naranasan mo, isang bagay na natakot ka pero hinawakan ng Diyos. Papanariwain nito ang iyong pananampalataya at magbibigay inspirasyon sa makakabasa. Samahan mo ako dahil malapit na nating makita kung paano ang katahimikan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa ingay. Paano kung ang kapayapaang hinintay mo ay mas malapit kaysa sa mga alon na nakapaligid sa iyo? Ginagamit kaya ng Diyos ang kaguluhan para turuan kang magtiwala? Tuklasin natin ito ng sama-sama. Isipin mo si Job, isang lalaking mayroon ng lahat, pamilya, kayamanan, kalusugan, at biglang nawala ang halos lahat sa isang kisap mata. Sa Job 3:25-26, nagmalabis siya. Ang kinatakutan ko ay dumating sa akin at ang hinintay ko ng may pangamba ay nangyari. Wala akong kapayapaan, wala akong katahimikan, wala akong pahinga, tanging kaguluhan lamang. Ang panggigipit ni Job ay isang bangin. Hindi niya naunawaan kung bakit dumating sa kanya ang pagdurusa at ang kanyang puso ay humihinga ng may hapdi para sa mga sagot na hindi dumarating. Naranasan mo na ba ito? Isang takot na naging totoo, isang sakit na humihila ng hangin mo at ang pakiramdam na tumalikod ang Diyos? Hindi lang nawalan si Job ng mga bagay sa labas. Hinaharap niya ang isang laban sa loob, isang kawalan na nagpaisip sa kanya kung ano pa ang saysay ng lahat. Pero narito ang sikreto na iilan lang ang napapansin. Ang kanyang panggigipit ay ang lugar kung saan pinakamalapit ang Diyos kahit hindi niya ito nadama. Bawat hininga ni Job ay narinig, bawat luha ay binilang. Marahil ang iyong kaguluhan ay ganito, isang tahimik na sigaw na parang hindi umabot sa langit pero iniingatan ng Diyos bilang kayamanan. Posible kayang ang bigat na dinadala mo ay ang lupa kung saan itinanim ng Diyos ang isang pagtubos na hindi mo pa nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, hindi alam ni Job na ang kanyang kwento ay isinusulat para turuan tayo na hindi lahat ipinapaliwanag ng Diyos ngayon
pero ibinabalik niya ang lahat sa tamang panahon. Sa Job 42, nakita natin na natanggap niya ang doble ng nawala sa kanya, pero ang tunay na himala ay ang nangyari sa loob niya, isang pananampalataya na nakaligtas sa apoy. At sa buhay mo, ang panggigipit na yan na ubos sa iyo ay maaaring ang hininga na ginagamit ng Diyos para ipakita na siya ang may kapangyarihan. Kahit hindi mo nauunawaan, ang sandaling ito, ang bahaging ito ay maaaring maglaman ng susi para maibukas ang isang pagpapala na magbabago ng iyong pananaw magpakailanman. Ano ang gagawin mo kung malalaman mong bawat hininga mo ay binabago sa isang bagay na walang hanggan? Hindi sumuko si Job at hindi siya iniwan ng Diyos. Ngayon, ang iyong kaguluhan ay maaring ang daanan tungo sa isang malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya na hindi mo pa naranasan. Bago tayo magtapos, mag-iwan ka ng komento ng isang pangungusap tungkol sa isang hininga sa iyong buhay, isang sakit na ibinigay mo sa Diyos o gusto mo pang ibigay. Palalakasin nito ang iyong pananampalataya at hahawakan ng puso ng isang makakabasa. Samahan mo ako hanggang sa dulo dahil ang susunod ay magbubuklod sa lahat ng ito ng isang laso ng pag-asa. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang maging miyembro ng channel na ito. Sa pamamagitan nito, matutulungan mo ang mga ulila na nangangailangan ng pag-aalaga, isang kilos na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa mga nag-iisa. At pakikalmahan, huwag laktawan ng mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, binabago, kaya ng Diyos ang iyong mga hininga sa isang awit ng tagumpay. Tapusin natin ito ng sama-sama. Natapos na natin at gusto ko kang batiin ng buong puso sa pagiging narito. Iilan lang ang may tapang na lumalim ng ganito sa isang pag-aaral at ginawa mo ito. Ipinapakita nito na hinahawakan ng Diyos ang iyong puso. Tinatawag ka para maunawaan kung ano ang gustong ipakita ng panggigipit na ito. Espesyal ka sa hindi pagsuko, sa pagbibigay ng puwang para marinig ang boses niya ngayon. Lahat ng nakita natin mula kay Habakuk hanggang kay Job ay tumuturo sa isang katotohanan. Ang iyong panggigipit ay hindi wakas kundi simula. Parang isang binhi na kapag inilibing sa madilim na lupa, mukhang patay pero malapit ng sumibol sa isang bagay na buhay at malakas. Gusto ng Diyos na ipakita sa iyo na kasama mo siya, binabago ang nakakabigat sa iyo sa isang patotoo ng pag-asa. Kaya hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ka ng komento ng isang orihinal na pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako sa paglalakbay na ito. Tulad ng Panginoon, ibinibigay ko ang aking panggigipit sa iyo o anumang sabihin ng iyong puso. Gusto kong makita kung sino ang mga hinirang na nakarating dito kasama ko. Ngayon, isipin mo ang isang tanikala ng liwanag. Sa pagbabahagi ng videong ito, dadalhin mo ang mensaheng ito sa isang nawawala sa sarili niyang bagyo. At ang pag-subscribe sa channel ay parang pagtatanim ng puno na magbubunga ng walang hanggan. Bawat bagong video ay pinapanatili ang apoy ng iyong pananampalataya at umaabot sa mga puso sa buong mundo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, huwag kang mahiya. Ngayon ang araw para maging bahagi ng pamilyang ito. Pero kung kasama mo na, kami magmalaki ka. Isa kang haligi ng misyong ito. Marami ang umaasa sa channel na ito bilang parola sa Espiritu. Kaya mahalaga ang iyong pakikilahok. Ipagpatuloy ang panunood dahil ang pananampalataya ay parang ilog. Kailangang dumaloy para hindi matuyo. Bago ka umalis, manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan kasama ang musikang tutugtog ngayon. Huwag ipos ang video. Hayaang yakapin, ganito at gamitin ang oras na ito para purihin at pasalamatan ang Diyos sa araw na ito. Naway mapuno ka ng kapayapaan sa koneksyong espiritual na ito. Isa kang pagpapala at makikita kita sa susunod na video.